Okay, una, let's define what is project. Okay, project is a temporary endeavor. Temporary siya with beginning and end. So, yun yung pinaka component ng para matawag mo na isang project. Kailangan temporary siya. Okay? Kasi kung di siya temporary, forever siya. So, walang forever no sa project management. So, pag sinabing recurring siya or uh, hindi siya temporary, ano siya, operation siya, hindi siya project. Okay? Mamaya di-discuss ko yung difference ng project and operation. Okay? So, ang intention nito is it needs to bring changes or improvement dun sa operation or sa business. Okay? So, it has unknown elements. So, ito yung tinatawag na risk. Okay? Kasi possible kasi ang project mo mag-fail. Not all para, hindi lahat ng project successful. Okay? Pag hindi mo na-handle tong unknown elements na to, o tinatawag na risk, then your project will become a failure. Okay? So wag na tayong lumayo. Relationship, no? Pinakamagandang ano yan, magandang i-relate na example, 'di ba? So merong unknown elements, no? Bigla pa lang na discover mo na ano pala to, unfaithful pala yung kapartner mo, no? So those risks, no? Or hindi pala kayo compatible. So yun yung mga risks. No? Pero namamanage siya, no? Para nang sa ganun hindi ma-waste, no? O hindi mag-lead to project failure, okay? Yung isang project activity, okay? Now, kailan mag-e-end ang isang project? Kapag na-reach mo na yung objective or biglang na-terminate, no? Depende, no? Ito successful to when you reach your objective. So, ibig sabihin, kung ang project ko, let's say example, gusto ko mag-construct ng bagong LRT station. After no ma-construct, no, within compliance sa mga specifications, sa target deadline, everything. So, the project will end. Tapos na yon. At yung new MRT station will become operational. 'Di ba? Naging operational na ba 'yan? Ibig sabihin, nakumpleto na yung ano, yung construction niya at nagagamit na ng mga stakeholders. Yung sa LRT, ang stakeholders natin, pinaka-primary stakeholders, yung mga so sa relationship ganyan din, 'di ba? So pag yung ang may compare natin to sa isang ano no, courtship. Tingnan natin ano ba yung objective nito, no? 'Di ba? Dapat may objective eh. Yun yung number one kasi no. Kung walang objective, parang naglalaro-laro lang kayo, wala. Eh sayang nagsasayang kayo ng resources. Okay? Ito nakikita nyo, wasting of resources. So, ano ba yung objective mo? Bakit ka ba nagjowa? Kung ang objective mo, wala kasi akong magawa, okay lang yon. Pero kung ang objective mo, depende ka sa target mo. Ang objective ko, ano para after 2 years, 3 years, ano na kami, maging mag-asawa na kami. Kung ano, nasa age ka na, no? Tamang age ka na. Kung medyo bata pa, sige, after 10 years na tayo, okay? So, pag na-reach niya na yon, so mag-ano na, no? Papopost na si Guy, di ba? Okay. So natapos na yung ano, yung project mo ng courtship kasi pupunta ka na ngayon sa operation which is marriage. Okay? But possible din na ma-terminate, no? Hindi mapunta sa second stage, no? Kasi ang second stage marriage, di ba? So dito sa project, ang susunod na stage is operation. Okay? Possible na pre-terminated. Bakit? So possible na hindi nag-work yung relationship mo. Doon pa lang sa courtship. Courtship ang tawag doon, ano? Oh, hindi na nagano no, nag-materialize. So hindi nag-lead into marriage, no? Hindi na convert into marriage. So sa mga projects ganun din, no? Particularly ito very obvious yung mga pre-terminated project sa politics. So, okay, by the way sa government, no, minsan na bibigay ko na example madalas sa mga negative no, sa mga negative aspects of the project like yung terminated. So, unfortunately, no, it's happening, no. 'Di ba pag nagpalit ng presidente, yung mga ongoing project, kasi ano to, affiliated to o maaalala nila si ano, no, si pahinto natin 'yan, o cancel natin 'yan. Look what happened dun sa dating mga project. Pinaghihinto 'yun, pinagkaka-cancel, no. So kasi kaya ayaw nila maalala yung ano, kasi may politics, no. Yun yung masakit daw, may politika. Kaya nawa-waste yung mga resources.
They pre-terminated it. Ano pa yung mga reason for termination? Marami pa, no? Ito, a good example. Let's say, ano, no? Bago mag-pandemic, ano na ako, nag-construct na ako ng building, no? Kasi magtatayo ako ng school, di ba? Biglang nag-pandemic, no? Biglang nag-pandemic. Although yung project ko, kasi maraming project yun. Ang first project is nagtayo ako ng building. Okay? Second project, itong building na to, gagamitin ko for school. Kaya siyempre, yung pag ginawa mo tong school, maraming mga activity yan. Nandiyan yung credit card, etc. etc. Biglang nagka-pandemic. So, mag-iisip ka ngayon kasi mag-hire ba ako ng mga teachers sino papasok sa akin sa face to face, di ba? O yung online. Bagong school ako, malamang hindi magpuntahan sa akin 'yon, di ba? Ano no, very challenging. So ite-terminate ko na lang 'to. Okay? Kasi may mga factors na it's beyond our control like yung nangyari sa pandemic, no? Or yung mga natural disasters, okay? Those are unknown elements or risks na beyond your control. Pero may mga unknown elements na we can control. Okay? So, for example, yung we're talking about IT projects, no? Sa IT projects, ano yung isa sa mga unknown elements? Unknown elements o yung risk, possible na isa kong yung taong pinakamagaling kong programmer mag-resign, lumipat sa ibang consulting firm, di ba? So, ngayon, alam ko ba 'yon? Possible na hindi ko alam, di ba? Kasi hindi ko rin naman alam na bigla siyang inoperan or yung dati niyang kasamahan sa trabaho, niyaya siya, sabi may opening daw doon. It's unknown element, okay? It's a risk. Pero as a project manager, dapat kailangan ko siyang i-handle. So dapat in-anticipate ko na 'yon, no? So pwede akong gumawa ng policy, no? It's a policy para hindi masyadong malaki yung damage sa project, okay? Okay, pag ito contract to, no? Project is no, dapat kayo, tapusin niyo tong project, otherwise is 1 month of your salary will be deducted from you. Okay, you will be penalized. So yung mga ganong klaseng or papagandahin ko yung incentive nila to the point na sabihin ko sa management, pagandahin natin kasi yung project to wala naman tong tawag dito yung tenure niya, no? Kasi pag project kasi normally contractual 'yan. Okay, paliliwanag ko later. Okay? So, pataasin natin yung sweldo niya para sa ganoon hindi siya ma-attract na lumipat sa iba. So, yun yung mga pwede mong gawin para ma-handle yung risk. Okay? Pero yung pag-resign niya, hindi mo that's beyond the control of the project manager. It's a known element. Okay? So, ang project can be large or small or can take a short time or long time to complete. By the way, no, paliwanag ko lang. Ang project kasi we have different disciplines or different types of project, no? Depende. Pero mostly ang pag-uusapan natin dito IT projects. So pero kasi pag pinag-usapan natin ng project management, talagang we can I can cite no some of the disciplines like construction, like manufacturing, yan. Kasi pare-pareho applicable naman yung mga karamihang mga project concepts, no, at policies or best practices kahit anong discipline. Pero most of the time magpo-focus tayo sa IT project. By the way, nadidinig nyo kasi yung project, no, sa IT, no? Just to give you idea. Kasi ako madalas project based ako eh. Ano ba yung sinasabing project based, no? Sa IT, no? Pag sinabing ganitong project based, ako na madalas, lalo sa abroad, project based yan eh. So, di ba sabi natin may beginning and end. Ang ibig sabihin, temporary lang ako. Hanggat nandun yung project, hanggat hindi pa nakukumpleto, may trabaho ako. Pag natapos ang project, tapos na rin ang trabaho ko, engagement ko sa kanila. Let's say, kaya nga meron yung may kontrata yan eh. Napipirma mo, 2 years ba, 1 year ba, yung contract. Parang OFW, di ba? May mga kontrata sila. Okay. So, yon. Pero sa IT, most of the time, project yan ang tinatawag. Okay. Ito yung pinagkaiba dyan. Kasi pag, di ba may mga empleyado na hindi project-based. So, sila yung mga operational. Sila yung mga, uh, sila yung kadalasan na regular employees, no? For example ako, yun nga, no? Let's say magko-construct ng LRT. So kung ako yung gumagawa, contractor ako, so mag-hire ako ng mga tao, di ba? Yung mga
lahat ng ano, no, kailanganin ko, mason man yan, sa electrical, everything nakakailanganin ko. Okay? So, i-hire ko siya for the duration lang ng project. After nun, hindi na sila ano, aanin ko yung gumagawa ng railway, no, or sa maintenance pupuwede siya, no. Aanhin ko yung mga mason, 'di ba? So, kapag nag-ooperate na yung LRT. So, kailangan ko yung nagbebenta ng ticket, yung gwardiya, yan yung mga kailangan sa operation, 'di ba? Okay. Although yung gwardiya kasi ano rin yan, 'di ba? Contract based, pero ang ginagawa niya is operation. So, meron din ganung klase, no. Kasi iba naman yung kasi yung pagdating, hindi naman kasi naka-base sa project yung ano, yung employment status, no. Pero kadalasan pag yung sa mga pag project based, no, in reality sa IT, pag sinabi mong project based ka, okay, normally ano ka, contractual pa. But not all the time, no. Not all the time. Kasi meron din mga involved sa project na mga regular employees, no, yung mga taga-test, di ba? So, regular employees sila kasi ang gawain nila mag-test lang na mag-test, okay? So, tsaka mas alam nila mag-test kasi alam nila yung operation. Okay? I hope you get what I'm saying. Okay? So, let's proceed. So, another meaning of a project, so parang ano lang, ni-replace lang natin to, no? It has a clear start and finish. So, create something new even if exists elsewhere. So, hindi naman ano, no, existing na yung idea, hindi mo na pwedeng gawing project. Lalo na sa IT, no? Pag gumawa kayo ng ang capstone kasi kadalasan ano yan eh, it's called a project also. Okay? Kaya nga minsan nagtataka kasi yung capstone nung panahon namin walang word na capstone. Okay? Puro kami project ano lang, system development pa yung panahon namin. Company talaga, i-hire ka ng company kasi meron ng gagawin. Di ba? Hindi ka naman i-hire ng company na, okay, hanapin mo yung gagawin mo. Okay lang din na existing sa iba. Let's say, ako may-ari ako ng McDonald's or Jollibee, okay? Sa particular branch. Nakita ko, sa ibang bansa, no? Lalo sa Singapore, no? Nagtrabaho ako doon for 10 years. Sa ibang bansa, no? Ano na, fully, ano sila eh, yung kanilang order, process, yung ordering process nila, naka-kiosk na eh, no? Dati kasi nag-ano ako, nag-part-time ako diyan eh, nag-crew. Alam mo yung crew. Pero di ako dun sa kitchen, sa ano ko, sa kadalasan sa kundi ako sa lobby, doon ako sa cashier, no? Ayun, yung madalas ako sa cashier. Apat na lane kaming cashier. Normally, di ba, manager, di ba? Pag peak hours yan, bukas yung apat na cashier na yan. Okay? Kasi ang haba ng pila, eh, no? Lalo Friday night, tsaka Saturday night. Doon sa mga nagtrabaho sa inyo sa mga fast food, alam nito, nakaka-relate kayo. Okay? So, pero pag hindi peak hours, sasarado yung dalawang kasi ano lang, o isa lang, kahit nga isa lang, pwede na, isang cashier lang, no? So, yun. Imagine dati apat, no? Ngayon, ah, kahit na ano, minsan iniiwan pa nila yung cashier kasi naka-kiosk na sila. Doon na magbabayad, mag-order, magbabayad, tapos pipick upin na lang, no? Merong pick up point doon. May isang window na doon mo pipick upin yung order mo. So, yung cashier, nandun na lang siya pag talagang nagka-problema yung kiosk or yung customer medyo matanda na, hindi marunong mag-operate ng kiosk, magbabayad ng ano, no, ng cash, okay? So imagine, no, from dati apat na cashier siya, oh, naging isa na lang. Tapos yung isa na yon hindi pa talaga fully ano, no, yung talagang ginagamit. Parang ad hoc lang siya, no, kung meron ng customer na hindi makapag-operate ng kiosk, yon. So yun, no, kahit existing siya elsewhere, pwede kong, let's say kung may-ari ako, wala pa akong kiosk, pwede ko siyang gawing project, no? It's not necessarily na new idea, okay? Pero new sa akin, sa lugar ko, new yan. Paring sa iba, existing na yan. So it's still called a project kasi it's for the improvement, no? Remember, ang objective ng project is for the improvement, no? Or magkaroon ng new. Yan, balikan natin. Okay? Ito, no? Change or improvement. Okay? So, lahat yan related yung mga pinagsasabi ko. Okay? And number four, ito yung isa pang goal, no? Someone in charge, someone personally invested in the outcome. So, yung mga in charge, so ibig sabihin yun yung mga project team, project manager. First, someone personally invested, yung mga finance, yung mga company owner, yung mga investors, yung
Normally, yung mga top management sa malalaking company. Okay? So, yan yung mga yan. Attributes sa project. So, alas para na, no? Pare-pareho lang naman. So, kailangan mayroon kang unique purpose. Okay? Dun sa lugar mo, no? Dun sa kasi minsan nalilito, no? Iba yung unique purpose sa unique idea, ha? Possible na yung idea mo is ginagawa na ng iba, pero i-implement mo sa company mo or sa operation mo, unique pa rin 'yon. Okay? Unique sa company nyo. Kaya yun yung pinag-usapan doon. So temporary lang siya, ibig sabihin, pag na-develop na siya, malilipat na siya sa operation. Develop in progressive cycles kasi dapat pinagpaplanuhan, no? So meron tayong cycles ng project. Okay? Kung ang software development, di ba, meron tayong tinatawag na software development life cycle. Dito meron tayong tinatawag na project management life cycle, no? Mamaya makikita niyo sa bandang huli yung cycle. At iisa-isahin natin 'yan sa bawat ano natin na synchronous session natin. So project requires resources. So kailangan ang resources dito, we are not only talking about money here, ha? So pati yung tao is human resources din yan, human is also resources, human resources. Pati yung mga building, yung mga assets natin, those are also resources. Hindi lang pera, okay? Project should have a primary customers or sponsor. Ito yung tinatawag na stakeholders actually siya, no? Kasi mapag-usapan din natin yung paano natin minamanage itong mga stakeholders na to. Primary customers, sila yung gagamit ng project. Yung sponsors, sila yung magpipinance. Of course, kasama sa mga ano, no, isa sa mga kailangan, no, para magsimula ang project is financial. Okay? So maliban sa skill resources, IT kasi skill resources ang kailangan mo, no. So kailangan mo rin ng papasweldo diyan, no, yung pera. Okay? Then project involves uncertainty. Okay, uncertainty, ito yung pinabanggit natin kanina na unknown elements or yung tinatawag na risk, no, na kailangan natin i-handle. Bakit natin kailangan i-handle to? Because we don't want or we try to lessen the possibility of a project failure. Okay? So, para inuunahan na natin, baka mangyari to, no? So, sana dapat ganun yung mga thinking, di ba? Kung imagine kung lahat kayo ganyan ang thinking o yung magjojowa, di ba? Kung ganun lahat ng thinking, palagay ko lahat ng relationship successful, di ba? So, yung mga pinag-usapan natin dito, try nyo i-apply sa buhay nyo. Actually, dapat ang target kasi natin dito lagi, project must be successful. Kasi project failure means waste of resources. Nabanggit ko na kanina yun, di ba? Ganun din sa relationship, di ba? Pag nag-fail yung relationship, ang daming nasayang. Yung time mo, yung emotion mo, everything, no? Na ininvest mo dun sa tao. Sayang, wasted. Masasaktan ka pa. Yun pa yung isa pa dun. So, ito. Kailangan maliwanagan natin to. So, itong project and operation, kanina ko pa to binabanggit, okay? Kanina ko pa to binabanggit, okay? Kasi related tong dalawa na to eh. Dapat maintindihan nyo to. So, project is temporary, samantalang yung operation is ongoing. Okay? Mamaya mayroon akong picture na mas madali nyo itong ma, maintindihan. Okay? So, project is unique. Ito naman, paulit-ulit, repetitive. Okay? Project will be closed after attaining objectives or the project is pre-terminated. So, kanina ko pa binabanggit, no? So, yung pag nag-successful yan, okay, mag-e-end pa rin yan. Mapa-failure yan, mapa-end yan, wala siyang forever, yung si project. At sooner or later, mag-e-end si project. Okay? So, sooner means na pre-terminate siya. Okay? Maraming mga reason yan, pag-uusapan din natin sa ibang session natin. Okay, ito yung gusto natin, no? Attaining objective. Okay, na-close natin yung project kasi nakuha natin yung objective. Yan yung pinaka no, successful. Bakit natin sinasabi ito? Okay, remember this, no? If you are a project manager, merong mga saying, no? Parang alam niyo sa artista, 'di ba? Sabi daw, no, an actor is good as his last project or as his last film. So ang ibig sabihin kapag yung pelikula mo nag-flop, magdadalawang isip yung mga producer na kunin ka, 'di ba? Kasi yung last film mo is flop eh. Okay? So same with the project manager. Kasi yung last project mo, yung mga previous project mo become part of your own portfolio.
Ibig sabihin, kasama ano, magiging part ng resume mo 'yan. Imagine kung ikaw si sponsor o ikaw yung owner ng company, magha-hire ka ba ng isang project manager na alam mo na yung last project niya nag-fail, 'di ba? Magdadalawang isip ka. Or possible yung project manager na yun 'pag nag-a-apply ng trabaho, tatanggalin niya sa resume niya yung ang ilalagay niya lang yung ano 'no, yung successful. Okay, 'di ba? So napakaimportante 'no, na yung project mo mag-success, okay? Unlike yung iba 'no, yung ito yun yung mga gano'ng mindset 'no, hindi natin puwedeng mai-relate sa relationship kasi may mga ibang ano, yung mga may iba sa inyo naglalaro-laro lang, 'di ba? Minsan akala nila yung 'pag marami kang jowa achievement pa, eh, 'no? So, sa project management baliktad, 'di ba? So, dapat successful lagi, 'no? So, yun yung kasi, you're looking forward kasi nga dito walang forever. Kasi sa relationship, we're looking forward na magkaroon tayo ng forever, 'di ba? Kasi, yun. Actually, sa project ganun din. Gusto natin mapunta siya sa operation. Okay? So anyway, ang objective nitong operation kung ito 'no, mako-close siya, tuloy-tuloy lang as long as the business is open. Okay? Kasi gusto niya ma-sustain yung business. Okay? And operation will only be terminated kung ang business mo nagsarado na. Okay? Of course, pag nagsarado na yung ano, so wala na, operation mo is ano na, stop na. Okay? Stop operation ka na. Okay? So actually ano 'no, yung mga pinagsabi ko ito lang din 'yon. Okay? So, bilis ano ko na lang 'no, skipan ko na lang 'to. Ito maganda. Ano 'no, kung magfo-focus kayo sa tao parang pareho lang 'no, meron silang hard ano ba 'to, hard hat ba tawag dito sa construction. Kaya orange yan para madali silang makita, eh, mamaya may mga sasakyan, parang gano'n yan, eh. Okay, kita niyo 'tong kaliwa, nagre-repair siya, okay. So, ang repairing is not a project, okay. Repairing is a maintenance kasi possible na next week meron na namang maintenance. Possible, after 2 months may maintenance na naman. Ang project hindi, definite ito, eh. Meron ka dapat i-start, meron ka dapat end, okay. At ito yung pinagkaiba niyan. Ang project, let's say, ito ang sabi niya, nagko-construct siya ng bagong station. Kung baga sa atin, eh, ano, no, yung isang LRT natin, ano, no, let's say hanggang Bulacan. Okay, oh, magtatayo ng bagong station, no. Dagdag ka ng isa pang istasyon, okay? Pag natapos yan, okay, mapupunta na ngayon yan sa operation, di ba? So, pagkatapos nitong ma-construct tong station na to, mag-hire na sila ng ano no, ng tagatinda ng ticket, ng mga gwardiya kasi operational sila. Mag-hire din sila ng ano, ng yung magme-maintain, not necessarily na regular employees, di ba? Possible na third party, no? Pero ano, regular 'yun, repetitive 'yun, no? Unfortunately, 'di ba, sa ating LRT, nagkaroon ng ano diyan issue. Imagine yung LRT natin umuulan sa loob, 'di ba? Eh paano ba naman eh pinag-uusapan natin dito project, no? Nagkataon lang na kailangan natin 'tong i-relate minsan sa government. Ah, lalo na pagdating sa mga negative, no? Negative aspects ng project. Okay? Imagine yung MRT natin kasi naibigay siya sa ano eh. Imagine mo naibigay yung sa mga company na nagme-maintain na baguhan, di ba? Tapos siyempre malamang overpriced pa yon, di ba? Alam niyo sa government. So hindi napabayaan yung MRT na overspend pa. Hindi ganoon yung ano no, hindi ganoon ang objective ng project. Ang project gusto natin may quality. Pag-uusapan natin yan about quality. Gusto natin ma-minimize yung expenses, no? Or wag masyadong magastos, no? Kasi ayaw ni project sponsor niyan, no? Ma-over kaso nga yung these project principles hindi na-apply pagdating sa government. No? Example na lang, no? May ginawang daan. Okay, ginawang daan. Alam mo ko, nabalitaan nyo yun sa news, di ba? Yung kapiraso lang na daan, no? Asan yung objective doon? Ang objective doon kasi kumita eh. Yun yung mahirap doon, no? Which is not in compliance with the principles of project management. Okay? Kasi ang objective sa project management is to introduce changes, introduce improvement. Hindi sinasabi rito na kumita ka, no? Or parang ano 'yan, no? O pansarili, no? Hindi pansarili 'yan. Ang iniisip mo yung sponsors mo, yung stakeholders mo na maging happy, maging satisfied.
Hindi yung sarili mo, no, na like ikaw, project manager, gusto ko ano, wala na akong pakialam sa resulta nito basta ako kumita. Okay? Basta ako may project tapos i-overprice ko tapos kikita pa ako dun sa materials, no. So ganyan minsan sa ano no, sa government natin, di ba? Ultimo materials pinagkakakitaan okay? So yun yung medyo masakit doon. So hindi siya ano no, in compliance sa mga principles of a project management. Okay? Okay, so what's the common about project and operation? So both are performed by the people. So nakita niyo naman parehong taong gumagawa, di ba? Both have resource limitation. Okay, resource limitation, example ito, no? Hindi naman pwedeng uh, yan lang yung sira tapos anim na taong gagawa, no? Parang ano yan, nagpapagawa ka ng bahay, di ba? So kung arawan yan, yun yung minsan mahirap, no? Yung mga nagpapagawa, no? Pag arawan, minsan binabagalan, di ba? Minsan dinadamihan pa ng tao, di ba? Na hindi naman dapat. Okay, kokontrolin ni project manager yan, no? Kung ito lang ang trabaho mo, dapat alam mo kung ilang tao, no? Ilang man days ang ilalagay mo diyan, okay? So kasi parehong ano yan eh, parehong pinapasweldo yan, okay? So meron kang pondo para diyan. So meron kang resource limitation. Hindi pa pwedeng gastos ako ng gastos, no? Pinagpaplanuhan kasama sa pinagpaplanuhan yan. Okay? Yan. Kasi yun naman, I'm talking about planning, no? Yan, kasama na, ito na pa yung next item. Both are planned, pinagpaplanuhan, executed, monitored, and controlled. Okay, yung last slide natin, makikita nyo ulit itong wordings na to. Both are performed to achieve organizational objectives or strategic plans. Yan, ito. So, nakikita nyo itong dalawa na to, no? So, isa lang ibig sabihin nito na itong project and operation, they are actually both they are working together. They are directly related. Ano yung ibig sabihin nito? Si operation, nakakapag-isip siya ng mga improvement. Siya yung nag-iisip ng improvement, changes, para magkaroon ng project. So the project is born because of the idea o suggestion by the operation. Nagets nyo? Yung relationship ng dalawa. Paano naman si project? Anong relationship niya sa operation? Si project, once na maging successful si project, magiging part siya, no? Magiging part siya, no? Ni operation, sana all maging part ng ano, no? Parang marriage, di ba? Magiging part ka ng ano ng isang tao, di ba? Okay. So magiging part na siya ng ano, once na naging successful si project, magiging part na siya dito. Okay? At itong project na to mawawala kasi ano, hindi siya forever. Pero mawala man siya, pumasok siya sa loob ni operation. Nagets nyo? So kaya nga ganito yung picture niyan, no? Their work directly hand in hand together. Okay? Yun nga lang pag nag-project si project is nag-fail, totally ano lang magdi-disappear siya na hindi siya pa ano magiging part ni operation. Okay? Maliwanag ba 'yon? Okay, ito yung tinatawag natin kaninang project management life cycle. So, kita nyo, meron siyang starting, dito yung idea, no? Dito yung nagkakaroon ng project concept notes, okay? Nag-iisip tayo ng ano bang magandang project para ma-improve yung ating ano, okay? Once na ma-approve na yan, okay? Kasi meron tinatawag na mga approval process na para magkaroon ng, kaya nga hindi start na parang go signal. Okay, sige, simulan mo na. Okay? So, may mga documentation dyan na hindi ko naman papagawain kayo ng yung mga simple documentation lang dito sa initiating. Katulad sa initiating, ang papagawa ko lang sa inyo dito is ano no, project concepts. May format naman tayo, okay? At kung ano man ang gagawin natin dito sa project management na documentation, i-keep nyo yun kasi possible na magamit nyo yun pagdating sa third year sa capstone nyo. Okay? Then, hindi sa research siya, kasi ang sa capstone nyo kasi dalawang ano yan eh, dalawang klase ng documents yan eh. No? Mayroong research, mayroong pang yung technical, no? So, yung parang SDLC documents. Ito yun, ito yung medyo related sa yung project management life cycle. Okay? So, planning, pagpaplanuhan natin yan. So, dito papagawain ko kayo ng Gantt chart. Okay? Yung say scheduling. Okay, now, of course, ito, wala akong papagawa sa inyo ng actual ng exercise. Executing, ibig sabihin, ginagawa, kasi hindi naman tayo gagawa ng actual project dito. Okay? So, executing and monitoring control, kadalasan ano to,
at the same time, parallel in these two phases are being done in parallel. Okay? So ginagawa habang ine-execute mo, dapat mino-monitor mo. Parang nagpapagawa ka ng bahay, di ba? Habang gumagawa yung karpentero, pag hindi mo monitor yan, tapos arawan, nako, ano yan, tatagalan yan, no? Tatagalan yan, walang nagmo-monitor, okay? Walang nagko-control. O sabihin niyan, sir, kailangan natin ng semento. Tapos yung pala dineliver sa bahay nila, no? Asan yung semento? Sir, ano ko na? Nagamit na namin. Yung palang na-deliver pala sa bahay ng karpentero. Hindi naman lahat ng karpentero ganun, ano. Sinasabi ko naman, pero nangyayari naman talaga yan. Di ba? Sa ang sektor ng lipunan, may mandurugas, merong di matino. Okay. So, yon. Same thing with the driver, di ba? Alam niyo naman, yung mga driver, lalo yung taxi driver, hindi naman lahat yan, nangongontrata. Di ba? Meron, parang police, di ba? O, meron ding mabubuti, meron ding Same with the teachers, di ba? Huwag na tayong lumayo. May mga teachers na tamad, mayroon din masisipag, mga ganun. Okay? Same thing with the student. Huwag nyo i-spare sarili nyo. Akala nyo spared kayo, di ba? Sa student, ganun din, di ba? May mga masisipag, may mga tamad din. Okay, now, ang last nito is closing. Wow, may closure, di ba? Kasi sabi natin, ang project is hindi forever. So, kailangan may closure siya. Ano ginagawa sa closing? Ang closing, syempre, dapat mga 1 month pa lang alam na ni project manager na wala nang extension yung project. Kasi minsan na-extend di ba? Kasi biglang may pinadagdag si stakeholder. Dagdagan mo nga to ng dati web lang ang pinagawa. Ngayon gusto niya mobile app na. Sinama pa yung mobile app. Ang ibig sabihin noon, pag nagdagdag ka ng scope, gagalaw din yung yung schedule mo. Okay? So dapat pinagpaplano ni project manager 'yan. Okay, ngayon kung talagang patapos na, okay? So isipin mo rin yung mga resources mo. Mamaya nagre-rent ka ng building or yung mga tao mo pawala na pala ng trabaho, inform mo na sila, oy, yung natin, project natin talagang maano. Yun yung mga ginagawa sa closing activities, no? Iaano mo na, ipi-free up mo na yung mga resources mo para naman sa ganun magamit naman sa iba. O kaya in terms of human resources, makapag-prepare sila na makapaghanap naman ng ibang project. Or possible ni si project manager may kasunod na, no? O ngayon, let's say sa construction, o Manila, patapos na yung kondong ginagawa niya sa Manila. Oy, meron tayong kondong gagawin sa Cavite. Sabihan mo ng mga tao mo, kasi Cavite yun, para magpaalam na sila. Or, gusto nila, kasama nila, asawa nila, lilipat ngayon sila sa Cavite. Mga ganon. So, those are part of the closing activities. Okay? Tsaka yung mga documents about contracts, isasarado na yan. No? So, ginagawa yan sa closing activities. Ang isa pa, lessons learned. No? A good project manager nagko-compile ng lessons learned. Parang relationship din, di ba? Kung alam mong nag-break up kayo, although of course masakit 'yan talaga, pero mas bigyan mo ng importansya yung lessons learned. Parang sa ganun, susunod na relationship mo, hindi na mangyari, may iwasan, di ba? Although kasi ang relationship medyo ang pinagkaiba ng relationship dito sa project management, ang project manager, ang problema mo lang yung unknown elements, okay? Yun yung parang, kasi sa relationship, dalawa kayo eh. Kung talagang yung taong kasama mo sa relationship talagang ah, hindi mo na kailangan dapat ituloy, dapat mag-isip-isip ka na, di ba? So, mas mabuti pa nang i-terminate. I-pre-terminate mo na, di ba? Para mas mabuti ata yun para sa iyo. Okay? So, may mga ganong cases, di ba? So, dito sa project management, kayang kontrolin ni project manager yon. Okay? So, of course, may mga, as I've said earlier, may mga unknown elements na beyond your control. No? Katulad nga nangyari ngayon, pandemic, wala naman wala naman talagang nag-expect na magkakaroon ng pandemic. Pangalawa, it's beyond our control, no? Okay? O, subscribe. Parang ginamit ko pa to sa aking Okay. So, do you have any question? Okay? Okay, sagutin ko na ngayon yung Ang sinasabi ni Sean is pwedeng maging operation manager. Okay? Now, ito yung sagot ko diyan, Sean. Kung bago yung company, okay, normally pag bago, kasama sa project yung yung paano nila i-develop yung company, okay? So, nangyayari yun kung sino yung project manager, it will be converted into operations manager.
Pero kung matagal na yung company and meron naman siyang existing operation manager, so hindi naman fair yun na ano, no, not unless hindi siya nagpe-perform. Tanggalin na natin 'tong operation manager, ipalit natin 'tong project manager. Pero that's not the usual na nangyayari. Okay? Kasi merong mga operation manager. Kasi remember, nung sinabi ko kanina, si operation manager ang may idea para kaya nagkaroon na existing project. Hindi naman maganda na because of the project pinatay mo si yung nagli-lead sa operation manager kasi in the first place kaya nga nagkaroon ng project manager because of the operation. Na gets? So, possible 'yon kung bago yung company. Wala pang masyadong operation, 'di ba? Yung at the very beginning, simulang simula, wala pang operation 'yan eh, project pa 'yan eh. Tapos mako-convert. So, possible na yung tao sa project, doon na rin sila kukuha sa operation. Okay?